ANG 2026 New Economic Order, Tariff Shock, Hyperinflation at Ang Ilusyon ng Money Printer, 7 Bagay na Kailangan Mong Malaman. 1. Trump tariffs the world. Magdudulot ba ito ng global hyperinflation? Ang kahirapan ay isang malubhang problema sa maraming bansa sa buong mundo. Sa buong kasaysayan, pinaghirapan ng sangkatauhan na lutasin ang mahirap na suliraning ito. Gayunpaman, pagsapit ng 2025-2026, nasasaksihan ng mundo ang isang bagong malaking pagbabago. Nagpapataw si Pangulong Donald Trump ng universal at reciprocal tariffs sa halos lahat ng iba pang bansa sa mundo. Isipin niyo ito, isang 10% tariff na ipinapataw sa buong mundo, 25% hanggang 50% na direkta sa mga kapitbahay tulad ng Canada at Mexico, at kung minsan, isang tariff rate sa China na umaabot sa 145%. Ang average na US tariff rate ay tumalon sa pagitan ng 7.7% at 16.8%, ang pinakamataas na bilang sa loob ng 80 taon. Ano ang resulta? Ang mga presyo ng mga produktong inaangkat sa US ay sumirit sa taas. Ang inflation sa US ay inaasahang aakyat sa pagitan ng 2.7% at 4% sa 2026. Bawat pamilyang Amerikano ay pinapasan ngayon ang dagdag na $1,000 hanggang $1,300 sa gastusin sa pamumuhay bawat taon. Mas malala pa, maraming bansa ang agad na naglunsad ng mga ganting taripa na lumikha ng domino effect ng imported inflation sa buong mundo. Maraming tao ang may mababang kita, kakaunti ang oportunidad at nahihirapang mabuhay. Tila maraming problema ang naguugat sa kakulangan ng pera. Kaya isang napaka-importanteng tanong ang lumalabas. Bakit hindi na lang mag-print ng mas maraming pera ang mga gobyerno ng mga bansang nahihirapan para malutas ang krisis? Lahat ay yayaman, lahat ay magiging masaya, di ba? Well, ang tila simpleng solusyon na ito ay hindi kasing dali ng inaakala natin. Ang pagprint ng pera at agresibong taripa ay parehong nagpapataas ng presyo. Kaya, anong tunay na solusyon? Ngayon, ating hihimayin yan. 2. Ang kabalintunaan. Magprint ng mas maraming pera, pero kahirapan ay nananatili. Una, unawain natin kung ano ang mangyayari kapag nagprint tayo ng mas maraming pera. Kung tatanungin ninyo ang inyong mga magulang o guro, sasabihin nilang nagdudulot ito ng inflation. Ang inflation ay kapag tumataas ang mga presyo dahil mas maraming pera ang humahabol sa parehong dami ng produkto. Ang ating ekonomiya ay nakabatay sa batas ng supply at demand. Kapag mataas ang supply at mababa ang demand, bumababa ang presyo. Ngunit kung mababa ang supply at mataas ang demand, tumataas ang presyo. At yon ang tinatawag na inflation. Para mas maintindihan ito, gamitin natin ang isang simpleng halimbawa gamit ang tinapay. Isipin na ang isang pirasong tinapay ay nagkakahalaga ng 250 pesos. Mayroong 5 mamimili. Bawat isa ay may 250 pesos. At mayroon lamang 5 pirasong tinapay na available. Kaya, bawat tao ay makakabili ng isang piraso sa halagang 250 pesos. Ngayon, ipagpalagay na nagprint ang gobyerno ng mas maraming pera at binigyan ang bawat tao ng dagdag na 250 pesos. Ngayon, lahat ay meron ng 500 pesos. Ngunit, meron pa ring 5 pirasong tinapay. Dahil may 500 pesos na ang bawat isa, gusto na nilang bumili ng 2 piraso sa halip na 1. Gayunpaman, ang katotohanan ay meron pa ring 5 piraso. At ang panaderya ay hindi agad makakagawa ng mas maraming tinapay. Nakikita ng panadero na naguunahan ng mga tao sa pagbili ng tinapay at iniisip, kaya nilang magbayad ng mas mahal. Kaya taasan natin ang presyo para mas malaki ang kita. Kaya, tinaasan nila ang presyo mula 250 hanggang 500 pesos bawat piraso dahil likas sa tao na maghangad ng mas malaking tubo. Sa huli, bawat isa ay isang pirasong tinapay pa rin ang nakukuha. Pero kailangan na nilang magbayad ng 500 pesos para dito. Dahil mas marami silang pera, pero meron pa ring 5 pirasong tinapay. Dahil mas marami ng pera ang lahat, handa silang magbayad ng mas mahal para sa parehong dami ng tinapay.
Ilapat natin ang prinsipyong ito sa modernong buhay. Ipagpalagay na binigyan ng gobyerno ang bawat mamamayan ng 1 million pesos. Agad-agad, dadalhin mo ang perang yon para bumili ng mga rare collectible building sets o maghanap ng one-of-a-kind na custom car parts. Pero ang problema, hindi basta-basta makakagawa ng mas maraming laruan o accessory sa mga pabrika. Nakikita ng mga nagbebenta na lahat ay may hawak na makakapal na pera at otomatiko nilang itataas ang presyo ng mga item na yon ng 10 o kahit 100 beses. Kaya, nakakapagpayaman ba sa mga tao ang pagprint ng mas maraming pera? Hindi ito nakakatulong. At nagpapayaman ba ito sa panaderya? Hindi rin. Kumikita sila ng mas malaki sa simula. Pero tandaan na lahat ay may mas maraming pera at nag-uunahan sa pagbili ng tinapay mula sa bawat panaderya. Gusto ng panaderya na bumili ng mas maraming trigo, pero limitado ang lupang sakahan. Hindi matugunan ng mga magsasaka ang demand, nahahantong sa pagtaas ng presyo ng trigo. Sa madaling salita, ang pagprint ng mas maraming pera nang hindi dinaragdagan ng supply ng mga produkto ay nagdudulot ng inflation, kung saan tumataas ang mga presyo at bumababa ang halaga ng pera. Hindi mo maaring iprint ang mga likas na yaman. Hindi ka maaring gumamit ng printer para lumikha ng mga bukirin, balon ng langis, o ang espesyal na kasanayan ng isang doktor. Ang tunay na yaman ng isang bansa ay nakasalalay sa kakayahan nitong gumawa ng mga tunay na produkto at serbisyo para sa lipunan. 3. Makasaysayang, hyperinflation, mga nakakakilabot na kalamidad. Maaring parang isang hangal na ideya, at malamang sigurado ka na walang bansang gagawa niyan. Well, may ilang bansa na aktual na ginawa yon, at nauwi ito sa isang kalamidad. At kapag naging sukdulan ng inflation, tinatawag itong hyperinflation. Tingnan natin ang Weimar Republic noong 1920s. Dahil sa pinsalang dulot ng World War I, lubos na bangkarote ang gobyerno. Sa desperadong pagtatangka na bayaran ng mga utang at gastusin, nagsagawa ang gobyerno ng walang habas na pagprint ng pera. Pagsapit ng Nobyembre 1923, doble ang itinaas ng presyo kada ilang oras. Ang isang pirasong tinapay na nagkakahalaga ng 250 marks sa simula ng 1923 ay pumalo sa 200 bilyong marks sa pagtatapos ng taong iyon. Noong 2007, nagsimulang magprint ng pera ang Zimbabwe para tustusan ang mga gastusin nito matapos ang isang mapaminsalang programa sa reforma sa lupa. Ang walang habas na pagprint na ito ay nagdulot ng hyperinflation, kung saan ang mga presyo ay tumaas sa nakakahilong bilis. Pagsapit ng 2008, ang hyperinflation rate ng Zimbabwe ay umabot sa hindi kapanipaniwalang 89.7 sextillion% kada taon. Iyan ang numerong 89.7 na sinusundan ng 20-0. O mas kamakailan lang, ang Venezuela, ang bansang may pinakamalaking reserba ng langis sa mundo. Nang bumagsak ang presyo ng langis pagkatapos ng 2008, hindi mapigilan ng gobyerno ang mga subsidyo nito dahil sa takot na magalit ang mamamayan. Kaya, pinili nilang ipagpatuloy ang pagpundo sa mga subsidyo sa pamamagitan ng pagprint ng mas maraming pera. Ang labis na pagprint ng pera na ito ay nagdulot ng hyperinflation. Kahit hanggang 2025, ang inflation rate dito ay nanatili sa nakakakilabot na 269.9%, ang pinakamataas sa mundo. Naging napakawalang halaga ng pera kaya't itinatapon na lang ito ng mga tao sa kalye dahil wala na itong mabibili. 4. Ang mga lason na madalas gamitin ng gobyerno. Sa harap ng inflation, maraming gobyerno ang patuloy na nagkakamali. Bakit hindi na lang legal na ipagbawal ng mga gobyerno ang pagtaas ng presyo para pigilan ng inflation? Kung magprint ang gobyerno ng mas maraming pera pero iuutos na manatiling sabit ang mga presyo, sasapit ang sakuna sa ibang paraan. Maubos ang mga produkto sa mga estante sa loob ng ilang minuto. Mabilis na malulugi ang mga negosyo. Ang resulta ay ang pagbuo ng isang black market kung saan ibinebenta ang mga produkto ng patago sa napakataas na presyo. Ang biglaan at malaking pagtaas sa minimum wage ay maaring magkaroon ng parehong epekto. Napipilitan ang mga restaurant na itaas ang presyo sa kanilang menu o magbawas ng mga empleyado.
Hindi sinasadyang binabawasan nito ang tunay na purchasing power. Para masukat ito, ginagamit ng mga ekonomista ang konsepto ng basket of basic goods. Sa mga bansang tulad ng Brazil, ang halaga ng isang basket ng mga paunahing pagkain ay dumami ng ilang beses. Bagamat tumaas ang mga numero sa pera, kapansin-pansing bumaba ang dami ng bigas, beans at karne na nabibili ng mga tao. Ang inflation ay parang isang tahimik na magnanakaw. Sa kabilang banda, ang deflation, kapag patuloy na bumababa ang presyo ng mga bilihin, ay isa ring bangungot sa ekonomiya. Sa Japan, ang pag-aatubili ng mga tao na gumastos dahil hinihintay nilang bumaba pa ang presyo ay naging sanhi ng paghina ng ekonomiya sa loob ng mahabang panahon. Dagdag pa rito, kapag nagprint ang isang bansa ng pera para bayaran ang utang publiko nito, babagsak ang exchange rate na magpapamahal sa mga inaangkat na produkto. Lumilikha ito ng imported inflation na direktang sumisira sa lokal na produksyon. 5. Dalawang live na eksperimento 2025-2026. Ang mga taripa ni Trump at ang chainsaw ni Milei. Sa ngayon, nasasaksihan ng mundo ang dalawang malawakan at magkasalungat na eksperimento sa ekonomiya. Sa isang panig ay ang Estados Unidos sa ilalim ni Donald Trump. Sa halip na magprint ng pera, gumagamit siya ng napakabibigat na taripa para protektahan ang mga lokal na industriya. Umaabot sa record highs ang kita ng gobyerno mula sa buwis, ngunit ang kapalit ay ang pagtaas ng presyo ng gasolina, sasakyan at electronics. Tumaas ang imported inflation. At sa pangmatagalan, maaaring humina ang GDP. Ipinupusta niya na ang panandaliang hirap na ito ay magpipilit sa mga pabrika na ibalik ang produksyon sa US. Sa kabilang dulo, meron tayong si Pangulong Javier Milei ng Argentina, kasama ang kanyang chainsaw economic policy. Sa pag-take over sa isang bansang nalulunod sa hyperinflation dahil sa mga taon ng walang habas na pagprint ng pera, ginagawa ni Milei ang kabaligtaran. Drastic na pagbawas sa pampublikong gastusin, pagbalanse sa budget, at panunumpa na itigil ang money printer anuman ang mangyari. Ang mga resulta ay hindi kapanipaniwala. Ang inflation, na dating higit sa 200%, ay bumagsak sa halos 33% na lang sa panahon ng 2025-2026. Nagtala ang Argentina ng budget surplus sa unang pagkakataon sa loob ng 16 na taon, at biglang bumaba ang poverty rate mula 53% hanggang 38%. Malinaw na ang aral dito ay ang pagputol sa walang kabuluhang paggasta at pagsusulong ng tunay na produksyon ay laging nananalo laban sa ilusyon ng pagprint ng pera at malawakang subsidyo. 6. Bakit mahalaga ang ginto at isang independent na bangko sentral? Maraming tao ang namumungkahi na bumalik sa isang gold standard para sa pera. Kapag ang pera ay suportado ng ginto, hindi maaring basta-basta magdagdag ng money supply ang gobyerno. Gayunpaman, nililimitahan din ng sistemang ito ang kakayahan ng gobyerno na i-regulate ang ekonomiya sa mga emergency tulad ng pandemya o digmaan. Mas mahalaga, kailangan maging independent ang isang bangko sentral mula sa mga panandaliang pampulitikang pressure ng gobyerno. Madalas gustong magprint ng pera ng mga politiko para matupad ang mga pangako sa kampanya para mapasaya agad ang mga botante. Ang papel ng mga central banker ay panatilihing naaayon ang supply ng pera sa paglago ng mga produkto at serbisyo. 7. Ang tunay na solusyon, ang tanging daan tungo sa pangmatagalang kasaganaan. Kaya ano ang pinakamahusay na solusyon? Dapat mag-focus ang gobyerno sa paglikha ng tunay na halaga. Nangangahulugan ito ng pamumuhunan sa edukasyon, pagtatayo ng infrastruktura, at pagsuporta sa teknolohiya at mga negosyo. Kung matutugunan ng mataas na supply ang mataas na demand, magiging stable ang mga presyo. Nakamit ito ng Japan at South Korea. Ang China ngayon ay hindi rin pinipiling magprint ng pera ng walang habas. Sa halip ay nakatuon sa malawakang subsidyo para sa mga pangunahing teknolohiya na tumutulong na mapanatili ang inflation nito sa mababang halos 1.3%. Umaasa rin ang US sa ilalim ni Trump na ang pag-alis sa mga pabigat na regulasyon ay magpapalakas sa kapasidad ng produksyon para lumikha ng mga lokal na trabaho. Para sa mga umuunlad na bansa tulad ng Pilipinas, ang napakahalagang aral ay ito. Para makawala sa kahirapan ng hindi nagdudulot ng inflation,
Ang tanging paraan ay pataasin ang labor productivity. Ang pamumuhunan sa edukasyon at paggamit ng bagong teknolohiya ay tumutulong sa mga negosyo na gumawa ng mas maraming produkto sa mas mababang halaga. Kapag sagana ang supply, natural na nagiging makatwiran ng mga presyo. Ang mga taong may trabaho ay magkakaroon ng kita para makabili ng mga produkto, magiging masaya ang populasyon at uunlad ang bansa. 8. Sa madaling salita, ang tunay na kasaganaan ay binuo sa kaalaman at pagkamalihain, hindi sa bilang ng mga money printer. Ang mga hakbang tulad ng pagprint ng mas maraming pera, pagpapataw ng price ceilings o paglulunsad ng malawakan at walang habas na mga subsidy package ay mga painkiller lamang na lumilikha ng pansamantalang ilusyon ng yaman. Ang tanging at pinakapangmatagalang solusyon ay laging mas matatag na produksyon, mahigpit na disiplina sa pananalapi, kasabay ng pagsusulong ng edukasyon at teknolohiya. Kaya, ano ang inyong pananaw? Sa tingin ninyo, ang malawakang taripa ni Donald Trump ba ay magiging isang tagapagligtas o isang nakamamatay na dagok sa ekonomiya ng US at sa lakas ng pag-export ng Pilipinas? Naniniwala ba kayo na ang chainsaw ni Javier Milei ang bagong gold standard? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba para tayo'y mag-debate. Huwag kalimutang like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan kung gusto ninyong lumago ang ekonomiya ng ating bansa sa pamamagitan ng tunay na lakas sa halip na sundan ang mapaminsalang landas ng Venezuela o Zimbabwe. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang aming mga susunod na episode. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.